Para sa mga Pinoy, swerte raw ang bilog kapag bagong taon. Pagdating sa negosyo, maswerte rin kaya ang bilog? Ayun, naku ba? Bakit naman ang daming itlog dito? At ang challenge sa ating mga mamshi, eto, meron ditong 4 na iba-ibang klaseng itlog to. Yan, nakikita nyo sa harapan ko. Kailangan yung mga itlog na to, ilagay ko doon. Kung ano klaseng itlog ba itong mga to. Naku, mahirap. Ito yung pinakamahirap na challenge so far, ha? Unahin natin ito, yung pinakamadali. Parang feeling ko, ito pinakamadali. Nilagay ang itlog. Tam! Okay, let's put this one here. Ay, hindi pala dito nila. Ito isa sa pinakamahirap din eh. Alin dito yung balut sa puti at saka penoy. Kasi pareho lang yan eh. Pag bumili kayo niyan, talaga malilito ka, hindi mo alam eh. Ito hula talaga to, hula. Kailangan kong buksan siya isa-isa. Kung tama, tingnan natin ito. Unahin natin itong balut sa puti. Tama ka ba? Let's see. Tantaran! Tantaran! Dapat may sabaw, di ba? And I'm right! Tandara! Di ba? Tama ako? Eto, medyo diskumpiyado ako dito. Ah! Tama yata ako. Ewan ko ba? Ay, hindi! Pero ito eh. Mali. Kaya ko lang hinula ang itlog na nilaga to kasi kulay puti yung balat niya. So, tingnan na. Oh, tama! Tama! Ito ay, itlog na maalat to, may amoy eh. Itlog na maalat, dahil may amoy. O, it's a tie. Sa food park na ito sa Laguna, iba't ibang putahe ang binebenta ng tindahang ito. Pero hindi karne ng baboy, baka o manok ang gamit nila, kundi balot. Nakauubos daw sila ng mahigit 400 pieces ng balut kada linggo at kumikita ng 20,000 pesos sa loob ng isang buwan. Pero maniniwala ba kayong ang nakaisip ng konseptong ito? Hate na hate raw ang balut. Siya ang 33 anyos na si Liza. Naawa po ako doon sa sisiw pag nakikita ko. Para po kasing baby, tapos kakain ko. Penoy lang po. Yung penoy po ang kinakain ko. Pero balot, no po talaga. Gamit ang 1,000 pesos na puhunan, bumili si Liza ng isang tray ng balut. Una niya sinubukan ang paggawa ng sisig at adobong balut na ibinenta niya rin noon online. Para sa kanyang sisig balut, sinasangkapan niya ng sibuyas at sili ang tinadtad na balut. Sa kanya ito lulutuin sa sizzling plate. Buong balut naman ang niluluto niya para sa adobong balut. Simula pagkabata ay paborito ko ng adobo, tapos sinamahan mo pa ng balot, talagang wow na wow sa food trip ito. Isa pa sa kanyang bestseller ngayon ang balut burger. Para sa balut patty, binabalatan muna niya ang mga nilagang balut, saka aalisin ng bato o yung matigas na parte ng balut. Tatadta rin ito at sasangkapan ng sibuyas, carrots, bawang, itlog at harina, saka hahaluin. Ipiprito lang ito at pwede na maging palaman ng burger. Ang sarap, hindi mo akalain balot yung ano niya, yung patty. Meron na rin silang siyam na putahe ngayon. May siomay balut, lugaw na may toppings na balut, Shanghai balut, at torch cheesy garlic balut. Ang isa raw sa susi sa masarap na balut dishes, dapat laging fresh at hindi pa malaki ang sisiw nito sa loob. Kinukuha po namin siya 14 days old. Pagkakuha po namin sa kanya, kinabukasan, niluluto na rin namin siya. Pagkaluto po namin, nilalagay po namin siya sa freezer. Mula sa 1,000 puhunan noon, kumikita na siya ng malinis na 20,000 pesos kada buwan. Nakabili na rin siya ng e-bike na gamit niya sa pagde-deliver. At nakuhanan na rin niya ng life at educational insurance ang kanyang anak. Kumakain na rin si Liza ng balut. Nung first time ko pong na-try yung sarilong menu ko po, doon ko lang po na-realize na masarap po palang balot. From one maswerteng bilog este balut to another, ang pasabog naman ng negosyong ito. Ang balut at penoy inihaw at nilagyan ng flavors. Meron silang chili garlic, cheesy, garlic, teriyaki, at adobo. Ang nakaisip ng bagong pakulo na ito, ang 26 years old na batang tondo na si Patrick.
Naisip ko yung mga flavored na balot dahil mahilig ako manood ng mga food vlog. Food vlog, hindi lang food vlog ng mga Pilipina, food vlog sa ibang bansa. Napanood ko siya sa Vietnam, may flavor na balot. Yung kanila parang ulam talaga, parang mga nilaga, ganun. Pero sa akin, ginawan ko ng kaibang twist na yung magugustuhan ng Pilipino. Trending din noon sa bansa ang grilled balut kaya nakisabay siya sa uso. Pero nag-isip daw siya ng kakaibang twist. Bago po kami nag-camp sa 4 flavors, nag-umpisa kami sa 15 flavors, pinood tasting namin lahat. Ang nangyari po, 4 lang po talaga yung babagay sa balot sa penoy. Nakadalawang tray kami ng balot sa penoy para ipa-food taste sa mga tao. Pagpatak ng alas 5 ng hapon, sakaling ito ng tondo, nagsisimula na silang magtinda. Maya-maya lang ay unti-unti nang nagdadatingan ang kanilang mga parokyano. Ilang minuto lang ang hihintayin at luto na ang mga flavored balut at penoy. Kaya naman, attack! Masarap siya kasi tamang-tama lang yung anghang niya. Tapos lasang-lasa mo yung smokiness doon sa balot. Bandang alas 8 raw ng gabi pinakamarami ang tao. Hindi nga lang daw mga may edad kundi pati mga kabataan ay nawiwili na rin kumain ng balut at penoy dahil sa kakaibang mga flavor nito. Ang bestseller nga raw nila, cheesy garlic balut at penoy. Yung cheesy garlic naman, creamy siya. Hindi na overpower yung pagka-creamy yung balot. Nalalasahan mo pa din siya. So, perfect lang. Nakaka 1,200 a day na po kami. Kumikita kami ng 25,000 a day. Dahil sa lakas nito sa tao, naisipan na rin ni Patrick na ipa-franchise ang negosyo. Bukod sa Metro Manila, nakaabot na rin ito sa Cavite, Batangas at Bulacan. Sobrang saya ko po. Siyempre, hindi ko po sukat akalain sa sinabi ng negosyong pinasok ko. Ang dami nang hindi nag-click, dito nag-click sa pagtitinda ko ng balot at pen. Familiar ba kayo sa Japanese snack na ito? Ito ang yummy takoyaki. Kapag kumain daw ng takoyaki mula sa tindahang ito, nabusog na. Pwede pa raw manalo ng pera. Napakatinda! Meron 10,000. Anong gusto mo sabihin sa mga gustong sumabak sa challenge? Subukan nila para magsubukan nila magkamain na sila. Bukod sa pumapalong gimmick online, palong-palo rin daw ang kinikita nila kada buwan. Siguro mga 15 to 30,000 yung puhunan ko. Pero sa ngayon siguro kumikita rin naman ng mga 8 digits a month. Ang sikreto, ang pasabog na marketing strategy. Nag-isip si Carl ng mga challenge para makaengganyo ng customers. Naisip ko yung Taco Bomb Challenge. Kung saan kakain ka ng 10 piraso na takoyaki, pag naubos mo yun, bibigyan ka ng 10,000. Yan yung marketing strategy namin. Talagang mag-i-invest talaga kami sa marketing. Let's say, isang video namin na ilalabas, mamimigay kami ng 10,000. Pag-upload naman nun, sobrang daming makakanood. Isa sa mga pakulo nila ang 100 pieces takoyaki challenge kung saan pwedeng manalo ng 10,000 piso. Nabusog ka na, may pera ka pa, saan ka pa? Dahil sa social media, naging mabilis ang paglago ng kanilang negosyo. Nasa 200 to 250 branches na ngayon sa buong Pilipinas nakakalat. Consistency lang talaga yung sekreto. Yun lang talagang sekreto. Huwag silang titigil kahit mababa lang yung views, kasi kahit kami, dumaan talaga kami sa talagang walang nanonood sa amin, talagang pamilya lang namin. May hit din talaga silang talagang target market nila. Ngayong bagong taon, wala namang mawawala kung maniniwalang may swerteng dala ang bilog, kahit pa nga sa negosyo. Katulad ng bilog, hindi man naging maganda ang nakaraang taon para sa iyo. Pasa saan ba't iikot din ang kapalaran mo.